Kabanata 231 hanggang 235. Ano, Ginoo, Yoke na tinatawag. Siyang Mesir, ilang taon na ba ang lalaking ito? Ano ang dahilan kung bakit siya espesyal? Isang sinungaling, siya ay walang iba kundi sinungaling. Pareho niyang niloko sina Cheryl at Mr. Yoke, ibubunyag ko talaga ang mga kasinungalingan mo. Ang mga iniisip ni Clarence ay umuungal sa kanyang puso. Ang kanyang mga ekspresyon ay baluktot. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigilan. Bagay na hindi niya matanggap ng buo. Laking gulat din ni Cheryl na nakatayo sa gilid. Higit pa sa reputasyon ni Wallace ang kanyang lolo, hindi pa banggitin na medyo magkakilala rin ang dalawang matatandang lalaki. Maraming beses na binanggit ni James na hindi siya tugma kay Wallace. Ang kanyang titulo bilang pinakamahusay na imperial na doktor ay karapat-dapat. Kahit ang isang kamanghamanghang doktor ay tinukoy si Alex bilang Sir. Gaano kaya kahusay si Alex? Tumibok ang puso ni Cheryl, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Alex ng maamong tingin. Natigilan din ng dean na si Lucifer North. Mabilis siyang lumapit at nagtanong, Mr. Yoke, ito ay. Sagot ni Wallace, Mr. Ang Rockefeller ay napakahusay sa medisina, higit na sanay kaysa sa akin. Kung nandito si Mr. Rockefeller para iligtas ang mga pasyente, masaya akong tulungan siya. Ano, maghintay, banal na shit. Napabuntong hininga ang lahat, nakikita kung gaano ito kagulat-gulat sa kanila. Para silang nasa panaginip. Ngunit ikaw ang pinakamahusay na imperial na doktor. Ang hindi nila alam, gayunpaman, ay nakaranas si Wallace ng makabuluhang pagbabago sa Yaos. Muntik nang mamatay si Keith dahil sa kanyang mga pab-aya na pagkakamali. At si Alex ang nagligtas kay Keith sa pamamagitan ng pangkukulam ng isang mangkukulam. Simula noon, nagkaroon ng ganap na paggalang si Wallace kay Alex. Kung doon mamatay si Keith at pagkatapos, ang mental state ni Wallace ay lalala ng husto. Hindi alam kung maibabalik pa niya ang kanyang kumpiyansa na magpatuloy sa pagiging doktor. Matagal na hindi nakasagot si Lucifer, at nang magsasalita na sana siya, nilapitan sila ni Clarence. Kumusta, Ginoong Yoke? Ako si Clarence Fall mula sa Michigan State Hospital. Ako rin ang pinuno ng koponan ng Michigan. Ikinagagalak kong makilala ka, paumanhin sa pagtatanong, ngunit marahil ay nagkakamali ka, Mr. Yoke. Ang taong ito ay hindi doktor, at siya ay isang ganap na pandaraya. Nanlaki ang mga mata ni Wallace. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang braso ay humampal sa kanya, nagpadala ng isang sampal sa mukha ni Clarence. Umisi siya, bullshit, sino ka ba sa tingin mo, na tinatawag na manloloko si Mr. Rockefeller? Hindi gaanong masakit ang sampal, ngunit dahil hindi niya kinaya ang kahihiyan ng masampal sa harap ng maraming tao, naramdaman ni Clarence na parang sisubog na siya. Gayunpaman, hindi siya makalaban dahil ang sumampal sa kanya ay si Wallace Yoke. Nagsalita si Alex, Ginoo, Yoke, kumusta ang init ng ulo mo sa edad na napakatanda? Sagot ni Wallace, I couldn't help it. How dare nitong insultuhan ka ng bastos na brat na ito. Napangiti si Alex. Ayos lang. Hindi ko naman siya kilala. Magpapa-check up ako sa mga pasyente ngayon. Gusto mo bang sumama sa akin? Oo, syempre. Mukha namang tuwang-tuwa si Wallace na para bang kakampi niya talaga si Alex. Dahil doon, nataranta ang ibang mga doktor. Lumabas ng kwarto si Alex kasunod sina Wallace at Cheryl. Naiinis ang ibang mga doktor upang makita kung anong mga pamamaraan ang gagamitin ni Alex. Kaya sumunod na rin sila. Napansin ni Alex na isang malaking grupo ng mga doktor ang sumusunod sa kanya at naramdaman ang pressure sa kapaligiran. Hindi namin kakailanganin ang napakaraming tao sa ward. Mr. Yoke, Cheryl, at ako ay sapat na. Huwag nating istorbohin ang mga pasyente. Diba, Aniya, tumingon si Wallace. Narinig mo ba ang sinabi ni Mr. Rockefeller? Huwag mo kaming sundan. Nilainggan niya si Cheryl. Mukhang pamilyar ka, batang doktor. Ginoo, Yoke, hindi mo ba ako natatandaan? Lolo ko si James Coney, sagot ni Cheryl. Napangiti si Wallace. Apo ka ni Coney Monkey. Kayo ba ni Mr. Rockefeller? Nagde-date. Napatingin si Cheryl kay Alex at umiling. Hindi. Tinampol ni Wallace ang kanyang hita dahil sa pananabik. Ang galing. Iyan ay kahanga-hanga lamang. Mayroon akong 2 apo, Ginoo.
Ang isa ay handa na para sa kasal, habang ang isa ay nasa kanyang kabataan. Hindi ko sinusubukang purihin ang sarili kong mga apo, ngunit masasabi ko sa iyo na pareho silang magagandang dilag. Ipapakilala kita saglit. Maaari kang pumili kung sino ang gusto mo. Mas maganda kung pareho mo silang gusto. Halos lumuwa ang mga mata ni Cheryl sa pagkatulala. Sa sandaling iyon, ang impresyon ni Cheryl sa pinakamahusay na imperial na doktor ay bumaba ng husto. Ang matandang hag na ito. Gaano kalakas pag nanakaw ng aking lalaki ng ganoon. Pagkatapos ng ganoong pag-iisip, bahagyang napahiya siya. Si Alex ay isang lalaking may asawa. Pumalaklak si Alex. O wag mo akong biro, Mr. Yo, may asawa na ako. Sagot ni Wallace, so what if you're married? Maaari kang palaging makipag-iwalay, tama. At kung hindi mo kaya, maaari mong baguhin ang iyong nasyonalidad upang maging Arabian. May mga koneksyon ako para tumulong dyan. Parehong natahimik sina Alex at Cheryl. Ang matandang ito ay napaka-jester. Ilang saglit lang, nakarating na sila sa ward ng mga pasyente. Dahil ang lahat ng mga pasyenteng ito ay isinampa bilang mga espesyal na kaso, lahat sila ay pinagsama-sama sa isang ward. Ito ay mas maginhawa para sa mga medik na responsable para sa kanilang mga pagsusuri. Ang unang pasyente na kanilang nakita ay isang maliit na batang babae. Katabi niya ang kanyang ina. Ang mga mata ng kanyang ina ay namumula, tila siya ay nasa gilid ng isang mental breakdown. Sino ang hindi magpapahalaga sa kanilang mga anak? Dahil nabiktima ang kanyang anak sa ganitong kapahamakan, pakiramdam niya ay parang bumuo ang mundo sa kanyang mga mata. Ang kanyang pangalan ay Rose Carson, isang estudyante mula sa TBU ng California. Siya ang study commissar ng kanyang klase, ang pinakamaagang pasyenteng ipinadala sa aming ospital. Mas malala ang kalagayan niya kaysa sa iba. Buntong hininga na pakilala ni Cheryl. Nang marinig ang paliwanag ni Cheryl, ang ina ay nagsimulang umiyak nang hindi mapigilan. Doktor, anak ko, kumusta na siya? Magiging katulad ba siya ng unang dalawang babae? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagsimulang manginig ang katawan ni Rose. Namilog ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang mabula sa bibig. Doktor, tulungan mo siya. Agad na tiningnan ni Cheryl ang kalagayan ng pasyente. Sa sandaling iyon, ang linya sa monitor ay nagbitsa. Isang tuwid na linya, napakabilis ng lahat. Walang magawa si Wallace para matulungan din ang pasyente. Napakunot naman ng kilay si Alex. Nakita niya ang kaluluwa ng dalaga na umalis sa kanyang katawan, ito ay napakahina. Agad siyang kumilos. Sa isang kamay lang, hinawakan niya ang kaluluwa ng dalaga at pilit itong ibinalik sa katawan nito. Pagbabago ng kaluluwa, noon pa lang nasabi na ni Alex na naubos na ang yin ng dalaga, malapit nang bumagsak ang katawan nito. Kaya naman, bakit lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil hindi na ito kayang hawakan ng kanyang katawan? Kinagat niya ang daliri at naglagay ng patak ng dugo sa pagitan ng mga kilay ng dalaga. Hindi makapaniwala ang ina ng dalaga sa kanyang nasaksihan. Ano ito? Sino ka? Bakit mo ipinahid ang iyong dugo sa noo ng aking anak? Hindi ba madumi iyon? Sigaw ng ina habang sinenyasan na panasan ang dugo. Agad naman siyang pinigilan ni Wallace. Huwag mong panasan, ito ay para iligtas ang iyong anak. Napalingon siya kay Alex na may gulat na ekspresyon. Sir, ito ba ang mythical bloodlock sa Witch Doctor series? Tinaasan ni Alex ng kilay si Wallace. That's unexpected. You know the bloodlock too. Mukhang nakapag-research ka na. Tuwang-tuwa si Wallace, parang nakahanap siya ng kayamanan. Si Cheryl naman ay naguguluhan. Ano ang bloodlock? Ang mga kamay ni Alex ay hindi tumitigil sa paggalaw sa buong oras. Idiniin niya ang kanyang palad sa dibdib ng dalaga gamit ang kanyang nakakakuryenteng tsidiretso sa puso nito at sumigaw. Bumangon ka, medyo marami rin ang tao sa ward. Matamon nilang tinititigan si Alex, nakikiramay sa dalaga. Sila mismo ay biktima o ang pamilya ng nasabing mga biktima. Hanggang ngayon, nasaksihan nila ang dalawang pagkamatay at hindi na nila kayang harapin ang isa pa. May namatay bang ibang tao? Oh God, ano na ngayon ang gagawin ng kanyang ina? Sinong bastard ang gumawa ng kahindek-hindek na bagay sa kanila? Gusto ko talagang balatan sila ng buhay at maubos ang dugo. May hindi nakatiis at nagsimulang umiyak ng malakas.
Biglang tumunog ang heart monitor ni Rose. Kung ano ang orihinal na tuwid na linya, nabawi ang aktibidad. Siya ay buhay. Siya ay nabuhay muli. Talagang nabuhayan siya. Paano niya nagawa? Kahanga-hanga ang doktor na ito. Akala ko patay na siya. Ang pamilya ng iba pang mga pasyente ay sumugod sa sandaling muling tumibok ang puso ni Rose. Itinuro nila, at mabilis na pumaligid sa kanyang higaan ang pananahimik na daldalan. Pinigilan sila ni Cheryl. Mangyaring tumahimik at bigyan ng espasyo ang pasyente. Naramdaman ni Alex ang salarin sa loob ng katawan ni Rose, isang kakaiba at nakatago na nakamamatay na chi. Ito ang daloy ng nakamamatay na chi na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Nanghihina na ang kanyang katawan dahil naubusan siya ng yin, at ang daloy ng chi na ito ang humila sa kanya sa kailaliman ng impyerno. Masasabi ni Cheryl na malungkot ang ekspresyon ni Alex, habang mabilis itong nagtanong, "What wrong? May naisip ka ba? Maaari ba siyang gumaling sa kabila ng kanyang kalagayan?" Gayunpaman, hindi sinagot ni Alex ang alinman sa kanyang mga tanong. Sumagot naman siya ng isa pang tanong. Nahuli na ba ng mga pulis ang salarin? Umiling si Cheryl. Palagay ko hindi. Dagdag ni Wallace. Balita ko malayo sa normal ang salarin. Ang isang karaniwang tao ay hindi makakayanan ang mga ito. Ay, si Ana pala ang may hawak ng kasong ito, kaya siya nandito. Gusto mo bang tanungin ko siya tungkol sa mga detalye? Sagot ni Alex, "There's no need for that. Ang salarin ng kasong ito ay talagang hindi karaniwang tao." Tanong ni Cheryl, "Sino si Ana?" Napabuntong hininga si Alex. Isang babaeng nakadikit ang mata sa ibabaw ng ulo. "Huwag mo siyang pansinin. Susuriin ko ang ibang mga pasyente ngayon. Pagkatapos ay gagawa ako ng paraan para matulungan sila. Dahil ang lahat ng mga pasyente ay nasa parehong ward na ito, mas madali para sa kanya na suriin ang mga ito ng mabilis." Hindi nagtagal at napagtanto ni Alex na ang bawat biktima ay may daloy ng nakamamatay na chi sa loob ng kanilang mga katawan, na pumapalibot sa kanilang mga puso, na umaalis sa kanilang buhay. Ang lahat ng mga biktima ay may isang karaniwang katangian, lahat sila ay mga batang babae. Ang kanilang mga pisikal na katangian ay natatangi sa bawat isa. Kaya, nangangahulugan iyon na hindi pinili ng salarin ang kanyang mga biktima ayon sa hitsura. Kasabay nito, si Wallace, na siyang pinakamahusay na doktor ng Imperial, ay hindi lamang tumalikod at nanunood lamang mula sa malayo. Sinuri niya ang pulso ng ilang pasyente at pinaikit ang kanyang mga mata. Ang pulso na ito ay medyo kakaiba. Nanghihina ang kanilang mga katawan sa sobrang bilis. Gayunpaman, tila wala akong mahanap na anumang halatang sugat. Ang tanging paraan upang mailigtas sila, sa ngayon, ay muling pasiglahin ang enerhiya na nawala sa kanila. Ang mga solusyon sa asin ay hindi sapat. Sabi ni Alex, "Bakit hindi ka magre-reseta ng gamot?" Tumango si Wallace. "Sige." Ilang minuto lang ay nakapagsulat na siya ng reseta at mabilis na ibinigay ang papel kay Alex. Sa totoo lang, medyo competitive pa rin siya sa kalikasan. Inamin niya na hindi siya kalaban ni Alex pagdating sa mga pamamaraan ng mga mangkukulam. Gayunpaman, siya ay nagsasaliksik ng Chinese medicine sa buong buhay niya at naging pinakamahusay na Chinese medic dahil sa kanyang mga pagsisikap, na tiyak na ipinagmamalaki niya. Tumanggi si Wallace na maniwala na ang batang si Alex ay kayang makipagkompetensya sa kanyang kadalubhasaan. Ganunpaman, ang isa pang hampas sa kanyang kaakuhan ay pumutok ng mabilis hanggat maaari. Napatingin si Alex sa papel at agad na kumuha ng panulat. Nagdagdag siya ng isang uri ng damo at nilagyan ng X ang isa sa listahan. "Ginoo, Yoke, ano sa tingin mo tungkol dito?" Si Wallace ay tumagal ng 3 segundo upang pag-aralan ang listahan at hinampas ang kanyang hita ng hindi napagtanto. "Amazing, ang galing mo talaga. Paanong hindi ko naisip iyon? Talagang hinahangaan ko ang iyong kakayahan, sir." Si Alex ay hindi mukhang mayabang o mayabang. Hindi ito ang kanyang sariling pananaliksik noong una. Ito ay kaalaman lamang na ipinamana sa kanya ng kanyang ninuno. Habang pinagsasanay niya ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan, mas maraming kapangyarihan ang kanyang naramdaman mula sa Ultimate Book of Medicine. Ibig bang sabihin nito ay ang kanyang ninuno ay isang Diyos ng mundong ito? Maaaring naabot niya ang isang mas mataas na kaharian. Ito ay talagang isang bagay na inaasahan. Matapos kumpirmahin ng reseta, nagmadali si Cheryl sa kanyang computer para i-print ito.
Sinabihan siya ni Alex na ipaalam sa mga pharmacist na simulan agad ang pagdecoct ng gamot. Mas mainam kung may handa nila ang gamot sa lalong madaling panahon. Napansin ni Cheryl na nanatiling malungkot ang kanyang ekspresyon sa buong panahon. Alam niyang hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras at nagmadaling pumunta sa kanyang opisina para pangasiwaan ang mga race eta. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga doktor ang naghihintay sa labas ng ward. Gusto nilang makita kung paano mababago ni Alex, ang celestial na doktor na ito, ang kapalaran ng mga biktimang ito. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay naroon lamang upang makita si Alex na bumaba sa kahihiyan, lalo na si Clarence. Matapos sampelan ni Wallace, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Siguradong sinungaling ang Rockefeller na iyon. Talagang sanay siya sa kanyang mga pakulo. Wala akong ideya kung paano niya nagawang lokohin si Mr. Yo. Sabi niya na halatang inis. Lumapit siya sa dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na kasama ni Wallace at nagtanong, may alam ka ba tungkol sa lalaking iyon? Ang dalawang lalaki ay mga apprentice ni Wallace at sila ay nalilito rin dahil hindi pa nila nakita si Alex. Sa kabaligtaran, ang kanilang amo ay palaging malupit ang pakikitungo sa kanila, di umano'y bahagi ng pagsasanay. Ngunit narito siya na nagpapakita ng gayong pagsamba sa isang binata at nakita nilang hindi ito katanggap-tanggap. Umiling ang isa sa kanila. Ito ang unang beses na magkita tayo sa kanya. Hindi namin alam na ang ating bansa ay may napakabata, may kakayahang eksperto. Sabi ni Clarence, tapos tama ako. Ang taong ito ay maaaring gumamit ng ilang uri ng panlilinlang at niloko si Mr. Yo. Maaaring gumamit siya ng voodoo para sa lahat ng alam natin, tulad ng hypnosis. Ang lahat ay naguguluhan, dahil ang lahat ay parang hindi totoo. Ang naramdamang mas surreal ay ang makitang tinutukoy ni Wallace si Alex bilang Sir. Kahit na ang pinakamahuhusay na doktor sa ospital ay hindi matanggap ito. Nang mapansin si Cheryl na papalabas ng ward, ang buong grupo ng mga doktor ay sumugod. Miss Coney, anong nangyayari ngayon? Si Mr. Wallace at ang doktor na iyon, si Rockefeller, ay nakaisip ng paraan para mailigtas ang mga biktima. Tanong ni Lucifer. Tumango si Cheryl at iwinagayway ang papel sa kamay niya. Nagreseta lang si Alex ng gamot, kaya ipiprint ko ito para simulan ng mga pharmacist ang decoction. Sinabi ni Alex na gawin ito sa lalong madaling panahon. Patanjin ako. Inagaw ni Clarence ang piraso ng papel sa kamay ni Cheryl. Labis nitong ikinagalit si Cheryl. Noon lang, malamig nang umiti si Clarence. Hindi ito inireseta ng Rockefeller. Inireseta ito ni Mr. Yo. Tingnan mo dito, sinulat pa ni Mr. Yo ang kanyang pirma sa ibaba. Cheryl, wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa iyo. Paano ka naging bulag? Na-hypnotize ka ba talaga ng sinungaling na iyon? Nang marinig niya ang pang-iinsulto niya kay Alex sa paglipas ng panahon, galit. Nagalit si Cheryl kaya napatitig siya. Clarence Fall, hindi sinungaling si Alex. Hindi ko hahayaang insultuhan mo siya. Hindi mo alam kung gaano siya kahanga-hanga. Ang isa sa puso ng pasyente ay tumigil sa pagtibok ngayon. Muntik na siyang mamatay. Siya ang nagligtas sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumasok sa loob at tingnan ang iyong sarili. Bigyan mo ako ng race eta na iyon at huwag mong sayangin ang oras ko. Inagaw ni Cheryl ang race eta at nagmadaling pumunta sa kanyang opisina. Kasabay nito, dumating si Dorothy sa Landison Hotel, refreshed pagkatapos ng magandang shower. Nakasuot siya ng isang strappy at itim na pantulog at binuhusan ng nakakaakit na pabango. Tumayo siya sa harap ng salamin at saglit na pinagmasdan ang sarili. Nang makita ang kanyang sarili na napakaganda at malandi, ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. Masyado bang matapang ito? Hindi niya iisipin na madali ako, di ba? Ayos lang, wala akong pakialam. Tiyak na susuyuan ko siya ngayong gabi. Malapit na silang magkita, ngunit wala na si Alex. Nagpagulong-gulong siya sa kama, tinitigan ang kahon ng mga pang-adult na gamit na ibinigay ng hotel. Sinusundan ang kanyang mga daliri sa kahabaan ng kahon, kinagat niya ang kanyang cherry lips at itinago ito sa ilalim ng mga unan. Sa kawalan ng pasensya, kinuha niya ang kanyang telepono at dinil ang numero ni Alex. Si Cheryl naman ay naglalagay ng race eta sa kanyang computer. Biglang umalangaw ang isang singsing sa buong opisina niya.
Tumingin siya sa direksyon ng ingay at napagtanto niyang hindi ang phone niya ang nagri-ring. Kay Alex iyon. Iniwan niya ito dito para i-charge ang kanyang baterya. Hindi niya pinansin ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ulit ito. Sa mas malapit na inspection, ang contact ay nabasa ang wifi. Kinagat ni Cheryl ang mga labi, ayaw pa ring kunin. Sa ikatlong ring, hindi alam ni Cheryl kung ano pa ang gagawin. Nag-aalala siya na baka may nangyari kay Dorothy. Sinagot niya ang tawag at sinabing, "Hello." Kasalukuyang abala si Alex sa ibang bagay. Napagtantong boses iyon ni Cheryl, agad na bumagsak ang puso ni Dorothy sa kanyang tiyan. "Ikaw ba, Cheryl Coney?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dorothy ang bawat onsa ng enerhiya sa kanyang katawan na nauubos habang ang kanyang puso ay nanlamig. Sobrang sama ng loob niya sa pagkakataong iyon na agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang ibigay ang sarili sa lalaki. Gusto pa niya itong i-pin down at pumaibabaw sa kanya. Napakaraming iba't ibang senaryo ang naisip niya sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang lalaki ay magsisinungaling sa kanya at makakasama ng ibang babae. Gusto ni Dorothy na ibaba ang tawag at i-block ang contact niya doon at pagkatapos. Hindi na nila kailangang makita ang isa't isa at mamuhay ng magkahiwalay mula noon. Ganun pa man, sobrang sakit ng puso niya. Pakiramdam niya ay nasusuffocate siya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ano ang ginagawa niya? Walang iniisip na tanong ni Dorothy. Para siyang tulala pagkatapos magtanong ng ganoon. Ano pa kaya ang ginagawa niya para sagutin ng babae ang kanyang telepono sa gabi? Obvious naman nakakagawa lang nila. Gayunpaman, sumagot si Cheryl, ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. "May kailangan ka ba? Kung hindi, binababa ko na. Sasabihin ko sa kanya na makipag-ugnayan sa iyo mamaya. Busy ako ngayon." Gustong tumawa ni Dorothy, sa kabila ng kanyang mga luha. "Cheryl Coney, sa tingin mo ba ako ay isang uri ng idiot? Kilala ko si Alex ng 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. Bakit hindi mo siya tawaging gynecologist kung gayon? Pwede bang maging walang hiya ka pa?" Tumigil sa pagtatype ang mga kamay ni Cheryl at nanlamig sa hangin. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, "Dorothy Essex, kung gusto mo talagang mag-isip ng ganyan, wala na akong ibang sasabihin sa iyo. Gusto ko lang sabihin na hindi mo siya deserve." Binaba ni Cheryl ang telepono. Itinabi niya ang telepono, ipinagpatuloy niya ang trabaho sa kanyang computer. Habang na-digitize ang race data, nagmadali siyang pumunta sa parmasya at hinimok ang kanyang mga kasamahan na magmadali. Nanghihina ang mga biktima, at nawawalan sila ng lakas sa bawat segundong dumadaan. Kung siya ay mag-iipon ng kahit 1 minuto lamang, ang mga biktima ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na mabuhay. Sa paglabas ng kanyang opisina, una niyang nais ipaalala kay Alex na tumawag ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang kanyang galit ay agad na na-trigger sa pag-iisip ng mga salita ni Dorothy. Paano niya ako pinagsalitaan ng ganyan? Hahayaan ko na lang siya. Hindi ko muna sasabihin sa kanya sa ngayon. Agad na pumasok sa ward ang Dean at Vice Dean ng ospital kasama si Clarence. Na-curious sila kung ano ang ginagawa nina Alex at Wallace doon, lalo na kay Alex. Gusto nilang malaman kung ganoon ba talaga siya kahusay o sinungaling lang. Pagpasok pa lang nila sa ward, nakita nila si Alex, sinundot ang katawan ng isang babaeng pasyente. Higit sa lahat, tinusok niya ang puso. Tila niloloko niya ang pasyente sa paningin ng iba. "Tigilan mo yan," sigaw ni Clarence. Sumugod siya kay Alex at itinulak ito palayo, napasigaw ng malakas. "Gaano ka hindi makatao? Ikaw ba ang demonyo?" Ang kawawang babae, na biktima na siya sa napakasamang kapalaran. Ngunit narito ka, pinapalala ang mga bagay, binabastos sila kapag wala silang magawa. Anong klaseng halimaw ka? Nasaan ang sense of humanity mo? Sinadya niyang taasan ang boses para maging malakas ito hanggat maaari. Gusto ni Clarence na ipaalam sa lahat na si Alex ay isang walang hiya at pervert na sinungaling. Alam niya na lahat ay papanig sa kanya, at iyon ang magliliwanag kay Alex sa masamang liwanag. Sa mga salita ni Clarence, marami sa ward ang nagsimulang magduda kay Alex, dahil ang kanyang mga pamamaraan ay masyadong hindi karaniwan para sa sinumang karaniwang tao na maunawaan.
Hindi siya nag-acupuncturing o nagmamasahe sa mga ito, at parang niloloko lang niya. Ito ay malinaw na pangmomolestya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na ginagamit talaga ni Alex ang 7 needles of exorcism para alisin ang nakamamatay na chi sa loob nila. Sila ay maliligtas lamang kapag ang chi na ito ay ganap na naalis. Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo, lumipat ka. Malamig na sabi ni Alex. Tiningnan niya si Clarence bilang walang iba kundi isang hamak na langgam. Wala siyang pakialam na crush siya matapos makagat ng 2 beses. Sumunod din si Wallace. Hoy brat, sinusubukan mong tanggalin. Sinabi niya na lumipat ka. Ano ang hindi mo maintindihan? Isang gulat na sagot ni Clarence, Mr. Yo, naging matandang tanga ka na ba? Hindi mo ba masasabing niloloko niya sila? Anong klaseng medic ang gumagawa nito? Makakaligtas ba ng buhay ang ilang sundot? Ito ay literal na pangmomolestya. Dapat nating arestuhin ang kasuklam-suklam na halimaw na ito. Bullshit. Wala kang ideya sa sinasabi mo. Wala ring ideya si Wallace kung ano ang ginagawa ni Alex, ngunit nakita niya si Alex na gumamit ng mga ganitong pamamaraan kay Keith. Parehong-pareho ang hitsura nito, at sila ay talagang banayad at prangka. Kabanata 236 hanggang 240. Doktor, sigurado ka bang hindi niya ginagamot ang pasyente? Tanong ng isang medyo may edad na. Siya ang ama ng isa sa mga biktima. Ang kanyang anak na babae ang huling nakatanggap ng paggamot kay Alex. Kaya't ang nakamamatay na chi sa loob niya ay hindi pa maalis. Ang katawan ng lahat ay naalis na sa chi maliban sa kanya. Mukhang determinado si Clarence. Sigurado ako, sumusumpa ako sa buhay ko. May pagdududa na ang lalaki kay Alex. Paano naging napakahusay ng isang binata? Niloinggan niya si Alex at sinabing, hindi kailangan ng anak ko ang tulong mo. Nasabi ko na hindi ito paggamot. Halatang sinusubukan mo lang siyang molestiyahin. Nakakadiri ka. Naging malamig ang tingin ni Alex. Sigurado ka ba, kung ang iyong anak na babae ay hindi tumatanggap ng paggamot ngayon, ang kanyang buhay ay nasa panganib? Mabagsik ang lalaki. I'm very sure. Huwag kang maglakas loob na isumpa ang aking anak. Hindi niya kailangan ng sinungaling na katulad mo para iligtas siya. Nagkibit balikat si Alex, tumango, at agad na umalis. Dahil nandito lang siya para tulungan si Cheryl, ang paggagamot ay dahil lang sa kabaitan. Hindi siya tagapagligtas, at kaya. Kapag pinili ng isang tao ang kamatayan, hindi siya maaabala na magmakaawa sa kanila na hayaan siyang iligtas sila. Tumingin si Wallace sa lalaki, pagkatapos ay patungo kay Clarence. Nagpakawala ng panunuya, umalis na rin siya sa ward. Nagpa siya si Alex na hanapin si Cheryl. Naalala pa niya na malapit na pala ang unang intimate date niya sa Landison Hotel. Tumingin si Ash sa kanyang relo na pagtanto niyang oras na para umalis. Kakalabas lang din ni Cheryl sa pharmacy, may hawak na bag na may ilang ice cream cone. Bumalik ka, ginagawa na ang gamot ngayon. It'll be done in an hour, sabi ni Cheryl sabay kuha ng ice cream cone. Nadaan ako sa isang convenience store at binili ko ito habang nasa daan. Maaari kang magkaroon ng isa. Pumili ng flavor. Ayos lang. Ang mga pasyente ay medyo maayos na ngayon. Tungkol naman sa gamot, ipainom sa kanila isang beses sa isang araw sa loob ng 1 linggong diretso. Umiti si Cheryl at nag-thumbs up sa kanya. Si Cheryl at ang kanyang mga kasamahan ay abala sa pag-iisip ng paraan upang mailigtas ang mga biktimang ito, ngunit wala sa kanilang mga pamamaraan ang gumana. Gayunpaman, nailigtas sila ni Alex ng walang kahirap-hirap sa loob lamang ng ilang oras. Bakit ang isang kamanghamanghang lalaki ay dapat ikasal kay Dorothy? Hindi niya ito hinayaang matulog sa kanya. Bakit dapat silang magkatuluyan? Mas mabuti pang maghiwalay na sila. Sa isiping ito, hinubad ni Cheryl ang isa sa mga ice cream cone at iniabot sa kanya. Isa lang, binili ko na rin. Umiling si Alex. Kailangan ko nang umalis. Hindi ka ba maghihintay hanggang sa matapos ang gamot? Hindi, may gagawin pa ako. Ramdam ni Cheryl na lumulubog ang kanyang puso. Tapos, isipin mo na lang na samahan mo ako. Nakakalungkot kumain mag-isa, alam mo ba? Tumawa si Alex at tumango bilang pagsuko. Sige. Kinuha niya ang ice cream cone at kumagit ng ilang kagat. Gayunpaman, ang kanyang isip ay ginulo. Nag-i-imagine ng mga senaryo kung ano ang mangyayari sa hotel.
Sa sobrang inis niya ay napakuha siya ng ice cream sa kanyang pisngi. Hoy ikaw, may ice cream ka sa mukha. You're such a child, natatawang sabi ni Cheryl sa kanya. Talaga, saan? Natigilan si Alex. Ayan, halika, samandal ng kaunti. Pupunasan ko ito para sa iyo. Hindi na masyadong nag-isip si Alex at tumabi kay Cheryl. Kumuha ng tissue si Cheryl. Gayunpaman, sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya ay parang baliw ang tibok ng puso niya. Medyo malabo ang isip niya, hindi siya makapag-isip ng maayos at hinalikan siya. Hinalikan niya ang ice cream sa pisngi nito. Natigilan si Alex sa kanyang kinatatayuan. Noon pa lang, may nakita siyang nakatayo sa pintuan sa gilid ng kanyang mata. Ito ay ang kanyang asawa, si Dorothy Essex. Dahil dito, nawala ang kulay sa kanyang mukha, at siya ay nagyelo na parang isang malaking bato ng yelo. Nakatayo si Dorothy sa pintuan, nakatingin sa dalawa. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay tumusok sa puso ni Alex at siya ay natakot. Saka siya tumalikod at umalis ng walang sabi-sabi. Dorothy, Dorothy. Agad siyang hinabol ni Alex na wala sa opisina. Naglakad si Cheryl sa pintuan, pinapanood si Alex na tumatakbo sa pasilyo. Hinawakan niya ang kanyang mukha, sinisisi ang sarili, bahagyang pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag matapos itong pag-isipan. Mas maganda kung mag-divorce sila. Dahil hindi nila mahal ang isa't isa, hindi na nila dapat pasakitan ang isa't isa. Kung hindi mo alam kung paano pahalagahan ang lalaking ito, gagawin ko. Nag-waltz siya pabalik sa kanyang opisina, kumakain pa rin ng kanyang ice cream at iniisip ang tungkol sa halik. Namula na naman ang mukha niya. Napakatapang ko. Dorothy, hayaan mo akong magpaliwanag. Mabilis na lumabas ng ospital si Alex at hinawakan ang kamay ni Dorothy. Tumingon si Dorothy at sinampal si Alex sa kanyang mukha. Malakas at malutong ang sampal. Ano ang dapat ipaliwanag? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. I caught you red-handed, so how could you talk yourself out of it? Binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero paulit-ulit mo akong niloko. Ano pa bang magagawa ko? Sumagot si Alex, hindi ako nanloko. Namumula ang mga mata ni Dorothy habang nagsimulang tumulo ang mga luha. Hindi mo ginawa, tapos nag-hallucinate ako. Multo ba yun? Maaari mong subukang burahin iyon sa pamamagitan ng pagdurog sa aking mga mata, pakawalan. Sabi ko, bitawan mo ako. Kinaiinisan mo ako. Maraming tao ang naglalakad sa mga lansangan sa ganitong oras. Dahil malakas ang boses ni Dorothy, nakaakit ito ng maraming tao. Lahat ay naiinis sa manloloko na ito ng isang lalaki. Marami ang nagsimulang magturo ng mga daliri, magchismis sa loob ng kanilang sarili. Anong jerk, kahit baboy ay mas mahusay kaysa sa kanya. Paano niya nagawang lokohin ang napakagandang asawa? Siya ba ay bulag o may sakit sa pag-iisip? Dapat siyang malunod sa dagat. Dapat siyang balatan ng buhay bago malunod. Basura, isa siyang bastard. Hindi ko na kayang panoorin ito. Bugbugin mo siya, bugbugin mo. Ang ilan sa gitna ng karamihan ay na-trigger, at tila nilalamon sila ng galit habang sumusugod sila kay Alex. Gayunpaman, tumayo si Alex at inactivate ang kanyang chi, na nagpapadala ng mga vibrations sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, inihagis ni Dorothy ang kanyang kamay at tumakbo ng may determinadong ekspresyon. Narating niya ang isang kalye sa tabi ng ilog sa loob ng ilang segundo. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Alex. Alam niyang hindi ligtas dito, lalo na kapag gabi. Sinubukan niyang habulin siya, ngunit nawalan siya ng malay. Dorothy, Dorothy, nilaibat niya ang paningin sa buong lugar, tinatakpan ng lupa hanggat kaya niya. Nadismaya si Alex at nagsimulang magpanik, dahilan para hindi niya napansin ang mahinang paghinga sa malapit. Gusto lang ni Dorothy na mapag-isa sa mga oras na iyon. Ayaw niyang makita siya, kaya nagtago siya sa isang sulok, at sumulpat lamang nang makalayo si Alex at naglakad sa kabilang direksyon. Habang patuloy siyang mag-isa sa paglalakad, mas lalong bumuhos ang mga luha. Sa kanyang mga mata, puno pa rin ng isip niya ang mga imaheng ngayon lang niya nasaksihan. Ibinaba ni Alex ang kanyang ulo at hinahalikan siya ni Cheryl. Sa pananaw ni Dorothy, naisip niyang naghahalikan sila sa labi. Napakaganda ng imahe. Iyon ang kanyang asawa, ang lalaking handa niyang ibigay ang kanyang sarili. Sinungaling.
Hinding-hindi ako maniniwala. Sa iyo, naglakad siya ng walang patutunguhan sa kawalan ng pag-asa. Matapos maglibot ng medyo matagal, napagtanto niyang hindi pamilyar ang kanyang paligid. Pagliko sa isang pavilion, napansin niyang may nakatayong figure sa kanyang harapan. Akala niya si Alex iyon. Gayunpaman, sa isang malapit na pagtingin, ito ay hindi. Naka-all black ang lalaki at may itim na cap sa ulo. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, hindi niya makita ang mukha nito at malabo ito. Ang nakakuha ng atensyon niya ay isang babaeng nakahiga sa tabi ng kanyang mga paa. Namimilipit ang babae, sinusubukang haburin ang kanyang damit. Nakahubad na ang kanyang jacket sa oras na iyon, at ang kanyang foxy figure ay makikita sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan. Parang nasa gitna sila ng kung ano. Bahagyang natigilan si Dorothy. Humingi siya ng tawad at tumalikod na para umalis. Naisip niyang hindi siya magkakaproblema kung mabilis siyang aalis at magpapanggap na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim ay sumugod sa kanya at hinaranggan ang kanyang daraanan. Saan ka pupunta? Matiim na tinitigan ng lalaki si Dorothy. Nagningning ang mga mata niya. Sa isang simoy lang ay naamoy na niya ang mabangong amoy ng pabango sa katawan nito. Ito ang pagsisikap na ginawa ni Dorothy para kay Alex, at nakasuot din siya ng medyo sexy na damit. Lahat ng ginawa niya para mapabilib si Alex ngayon ang pangunahing dahilan ng pagkakasangkot niya sa gulo. Masasabi niyang walang kwenta ang lalaki. Paatras, nagtanong siya sa nanginginig na boses, ano ang sinusubukan mong gawin? Tumawa ang lalaki, gabi na, ano pa ba ang gagawin ko? Siyempre naaawa ako sa inyong dalawa. Anong swerte? Hindi lamang ako naging isang sexy na maliit na pusa, ngunit nakabunggo pa ako ng napakagandang premyo. Tatangkilikin ko ang bawat bahagi nito. Huwag mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. I'll toy with you a little more, he smirked. Ramdam ni Dorothy ang pagtibok ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib, at siya ay natakot. Marami na siyang nakitang kabataang babae na naging biktima ng ganoong kapalaran sa mga balita. Nakabangga ko kaya itong serial criminal. Wag kang lalapit sa akin. Nasa malapit ang asawa ko. Siya ay makapangyarihan. Mabilis na naisip ni Dorothy si Alex at desperado siyang narito ito ngayon, para iligtas siya. Hindi nabigla ang lalaki. Ang asawa mo, tumigil ka ng magbiro. Sa tingin mo hindi ko masasabi na virgin ka pa. Puno ka ng yin. Paano ka nagkaroon ng asawa? O baka, beteng ang asawa mo. Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang buong bagong mundo. Mai-inlove ka na sa akin simula ngayon. Tulong! Sigaw ni Dorothy, umatras ulit. Gayunpaman, siya ay natapilok sa isang bagay at bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Ang babaeng namataan niya kanina ay gumugulong-gulong sa lupa. Nagawa niyang makapunta sa likod ni Dorothy, gumawa ng kakaibang ingay. Ang mga kamay niya ay parang sinusubukang punutan ang sarili niyang pantalon. Para siyang nawala ng malay. Mas lalo pang natakot si Dorothy nang makita ito. Sa takot sa kanyang buhay, sumigaw siya ng malakas hanggat kaya niya, tulong. Tulong, hubby, pakiusap iligtas mo ako. Ang mga usapin ng pagdaraya ay wala na sa linya dito. Pumalaklak ang lalaking nakaitim at hinampal si Dorothy sa kanyang leeg dahilan para mawalan siya ng malay. Tumayo siya sa kinatatayuan. Nakatingin sa dalawang babaeng nakahiga sa tabi niya. Pareho silang maganda, So sino ang mauuna? Sa huli, nagpasya siyang magsimula kay Dorothy dahil mas maganda siya. Nakangiti, iniabot niya ang kanyang mga braso upang haburin ang damit ni Dorothy. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses umalangaw sa mga tainga ng lalaki. Huwag kang maglakas loob na maglagay ng daliri sa kanya. Sinong nandyan? Nagulat ang lalaki, agad na binawi ang kanyang mga kamay. Hyper-aware sa sitwasyon niya, napaatras agad siya ng ilang hakbang. Isang figure ang lumitaw mula sa kumpol ng mga puno sa malapit. Si Alex iyon, at sinugod kaagad nang marinig niya ang boses ni Dorothy. Siya ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo sa galit. Natutuwa siya na nakarating siya roon bago pa mangyari ang anumang bagay, o baka nagresulta lang ito sa isang trahedya. Inilista niya sa isip ang lalaking ito sa listahan ng kanyang kamatayan. Nilainggan ni Alex si Dorothy na nilalamig na.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at saka bumaling sa babaeng tila baliw na pilit pa ring hinuhubad ang pantalon. Nabigla siya, kilala niya ang babaeng ito. Ito ay si Anne Coleman mula sa Divine Constabulary. Ilang segundong itinuon ni Alex ang kanyang mga mata sa katawan ni Anne. Matapos mag-iwas ng tingin, hindi niya naiwasang sumulyap muli, tinitigan siya ng ilang segundo. Ito ay sobra para sa mga mata. Mas sexy pa ang itsura niya kumpara noong nakabakini siya. Sa sandaling iyon, kitang-kita ng lalaking nakaitim ang mukha ni Alex. Napagtanto niya na siya ay isang karaniwang tao lamang at tila hindi nagpapalabas ng aura ng isang manlalaban. Nakahinga siya ng maluwag, dumura siya sa lupa at sinabing, "Fuck, akala ko ay taga Divine Constabulary na naman. Hindi ko inaasahan ang isang mahina. Sino ka ba, ha? How dare you try to butt into someone's business?" Naglakad siya palapit kay Alex. Napagdesisyonan ng lalaki na patayin ang walang kwentang hanggal na ito sa isang sampal at itapon sa ilog para pakainin ang mga isda. Lumapit din si Alex habang nakatitig kay Dorothy. Mahina niyang sinabi, "Ako ang asawa niya." Ha! Natigilan ang lalaking nakaitim at agad na humagalpak ng tawa. At iniisip ko kung sino ka. Kaya ikaw ang asawa ng napakagandang premyo na ito. Mayroon akong tanong para sa iyo, bagaman. Ikaw ba ay isang unit? Tingnan mo. Ang mapang-akit mong asawa. Paanong hindi mo siya gustong kainin? Virgin pa siya hanggang ngayon. Maganda iyan, napakabuti talaga. Kailangan kong magpasalamat sa iyong pagpayag na makuha ko ang aking mga kamay sa gayong kagandahan. Paano ako magpapasalamat, ha? Malamig na sagot ni Alex, simple, magpakamatay ka na lang. Ano? Natigilan ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Kasabay nito, naabot na ni Anne ang kasukdulan at hinubad ang kanyang maong, at hindi na rin siya makapaghintay. Lalo na't mayroon siyang dalawang misyon ngayon. Enough chit-chat, go to hell ka na lang. Sabi ng lalaki habang sumusugod kay Alex. Kumikilos siya sa bilis ng pag-iilaw at ibinabaon ang kanyang kamao patungo sa dibdib ni Alex. Ikaw ba ay isang advanced royal fighter? Masasabi ni Alex ang kanyang fighting rank dahil nararamdaman niya ang isang pamilyar at nakakagigil na enerhiya sa loob niya. Ito ay halos kapareho ng nakamamatay na chi sa loob ng katawan ng mga biktima. So ikaw pala yon. Singgol ni Alex sa lalaki, hindi nakaiwas sa mga atake nito. Nais ni Alex na subukan ang kanyang mga depensa at madama para sa kanyang sarili ang nakamamatay na chi na naglabas mula sa kanyang mga pag-atake. Sa isang malakas na kalabog. Isang malakas na suntok ang damapo sa katawan ni Alex. Inaasahan ng lalaki na sisubog ang puso ni Alex dahil sa impact. Hindi siya makapaghintay na makita ang dugong umaagos mula sa 7 butas ng mukha ni Alex at panuurin itong mamatay sa mismong lugar. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, parang naging malaking bagay si Alex. Tumayo si Alex. Hindi pa siya gumagalaw kahit 1 pulgada. Nararamdaman ng lalaking nakaitim ang mga epekto ng kanyang mga pag-atake, na ipinagmamalaki niya, na nag-backfiring sa kanya sa sandaling matamaan niya si Alex. Ang nakamamatay na daloy ni Chi ay pumasok din sa katawan ni Alex, ngunit ito ay nabawasan ng Chi ni Alex, na wala sa manipis na hangin. Sa isang malakas na kaluskos, lahat ng mga daliri ng lalaki ay nabali. Paano nangyari ito? Naisip ng lalaki habang namimilipit sa sakit. Hindi lang siya makapaniwala sa mga nangyayari, dahil nabigo siyang patayin si Alex. Sinubukan niyang tumakbo para dito. Gayunpaman, mabilis siyang hinawakan ni Alex sa kanyang sombrero at buhok, at hinayla siya pabalik sa pinangyarihan ng krimen. Naalis ni Alex ang kanyang cap, kasama ang isang malaking tipak ng buhok na marahas na natanggal. Si Alex ay muling nabigla nang makita niya ang mukha ng salarin. Ito rin ay isang taong kilala niya. Ang taong anino ang nagsanay kay Trevor Newman mula sa Green Dragons. Dumating siya sa California State University sa labanan ng 2 club. Ikaw, nakilala siya ni Alex. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Ang lalaking ito ang pinakamababa sa loob ng mga anino, na nagnakaw kayin mula sa mga kabataang babae. Ito ay malinaw na ngayon kung bakit ang mga biktima ay pinatuyo ng kanilang yin. Bukod dito, pinasok pa niya ang daloy ng nakamamatay na chi sa kanilang mga katawan, unti-unting nilalamon ang kanilang buhay.
Siya ang ganap na hamak ng sangkatauhan, hindi karapat-dapat ng kahit isang piraso ng kapatawaran kahit na siya ay namatay ng 100 ulit. Habang sumasagi sa kanyang isipan ang mga kaisipang iyon, naramdaman ni Alex ang isang malalim at nakamamatay na hangarin na umuusbong sa kanyang kalooban. Kung si Dorothy at Anne ay mapupunta sa mga kamay ng hamak na ito, kailangan nilang tiisin ang isang mas masakit na kapalaran kaysa sa kamatayan mismo. Mamatay. Muling umatake ang lalaking nakaitim, na nagpadala ng suntok sa lalamunan ni Alex. Pero bago pa man siya makaatake, hinawakan ni Alex ang kanyang kamao gamit ang isang kamay at hinigpitan ang pagkakahawak. Ang kamao ng lalaki ay pumutok, at ang bawat buto ay nagkapira-piraso. Para itong dinurog ng isang steamroller ng maraming beses. Dahil ang mga nerbiyos ng mga daliri ay nakaugnay sa puso, ang lalaki ay sumigaw at napaungol dahil sa masakit at hindi mabata na sakit. Sa wakas ay napagtanto niya na kalaban niya ang isang ganap na hayop. Sa harap ni Alex, ginawang katatawanan ang kanyang pagsasanay at kakayahan. Escape. Iyon lang ang naiisip niya sa mga sandaling iyon. Iyon, sa kasamaang palad, ay isang idealistic na senaryo. Sa totoo lang, nagdesisyon na si Alex na patayin ang lalaki. Nalampasan na niya ang bottom line ni Alex at hindi siya makakatakas dito ng madali. Ang pagtawid sa kanyang ilalim na linya ay nangangahulugan lamang ng isang bagay: kamatayan. Si Dorothy ang nasa ilalim niya. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Ang nakakatakot na banayad na boses ni Alex ay parang Grim Reaper. Nakada pa lang ng ilang hakbang ang lalaki bago siya hinawakan ni Alex sa balikat. Sa isa pang malakas na kaluskos, nabasag na rin ang kanyang scapula. Ginamit ni Alex ang kanyang nakakakuryenteng chi at idiniin ito sa kanyang balikat. Sa loob lamang ng 1 segundo, ang bawat ugat sa katawan ng lalaki ay mabilis na naubos kasama ang kanyang kaibuturan. Ang lalaki ay bumulwak ng dugo mula sa kanyang bibig at nawala ng malay. Habang itinataas niya ang kanyang paa, gusto ni Alex na hatiin ang leeg ng lalaki sa kalahati. Handa na itong itapak sa limot. Sa sandaling iyon, gayunpaman, sumigaw si Anne, "Huwag mo siyang patayin." Oh, ibinaba ni Alex ang paa at tinitigan si Anne na ngayon ay tuwid na nakaupo. Kapareho niya ang hitsura noong nakita siya nitong nakabikini, pero kahit na ganoon, parang mas seductive pa rin siya ngayon. Namumula ang kanyang mukha at sa nagngangalit ng ngipin, nanginginig din ang kanyang katawan. Hindi lamang ipinasok ng lalaki ang kanyang nakamamatay na chi sa kanyang katawan, ngunit lumalabas na siya ay Nolson din. Bakit? May nangyayari ka ba sa kanya? Nagvo-volunteer ka ba? Si Alex ay hindi interesado kay Anne kahit kaunti, kaya napagpasyahan na pagtawanan siya, kung may pagkakataon. Grabe ka naman, tumalsik si Anne sa galit. Gayunpaman, nagpakawala siya ng mahinang hilanghing pagkatapos noon. Sinimulan pa niyang himas-himas ang kanyang mga suso. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga epekto ng lason at hindi niya napigilan ang sarili. Nakatutok ang mga mata ni Alex sa kanya habang mahinang tumawa. Sige, kasalanan ko kung sinira mo ang moment mo. Aalis na ako ngayon. Ikaw, hoy, huwag kang pumunta. Nagsimulang magpanik si Anna. Kinagat niya ang kanyang dila, ginamit ang lubos na pagtitiyaga upang mapanatiling matino ang sarili. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng enerhiya at hindi niya alam kung kailan siya magwawala muli. Kung ang isa pang lalaki ay lalapit at tumulong sa kanyang kasalukuyang estado, siya ay tapos na. Sagot ni Alex, "Gabi na. Bakit ako mananatili dito?" Maingat niyang binuhat si Dorothy, wala pa ring malay sa mga oras na iyon, maamo at mapagmahal ang mga mata. "Nolson ako. Hindi ka ba isang uri ng celestial na doktor? Alisin mo sa akin. Hindi ko na kaya." Mabilis, sigaw ni Anne habang patuloy sa panginginig. Ito ang posibleng pinakamasamang paraan na maaari kang humingi ng tulong. Hindi ako interesado. Ano? Oh, you jerk, please, I'm begging you, help me. Naramdaman niyang muli ang pag-agos sa kanyang katawan at alam niyang masisiraan na naman siya ng bait sa loob lamang ng ilang sandali. Umiling si Alex, how insincere. Siya pagkatapos ay clenched kanyang ngipin at moaned, good sir, my good brother, please save. Fuck me. Noong una ay gusto niyang hilingin sa kanya na iligtas siya, ngunit naapektuhan ng lason ang kanyang isip, at muli siyang sumuko sa pagnanasa. Tumalon ang puso ni Alex pagkatapos ay inabot niya ang isang braso at idiniin ito sa katawan niya.